Tara, let's at manguha po tayo ng dahon dahil po hindi sa ibig sabihin na suman po lulutuin, kundi gawin po natin itong pansapin nga po ng ating mesa dahil doon po tayo mag-prepare ng ating mga sahog sa ating binignit o yung tinatawag nga nilang ginataang bilo-bilo. At habang ako nga nangunguha nitong dahon guys, is ayan na nga po si Mr. ay naghaling na siya ng uling. Naghaling na siya ng uling para ating ilahom itong ating dahon ng saging. Ayan. Ilalahom natin ito hanggang sa ang lahat nga ay magiging soft yung dahon para po hindi naman siya madaling mapunit pag ating po itong gawing sa pansapin ng ating mesa. Nakasanayan na rin po namin ang gumamit nitong mga dahon-dahon guys every time magluluto kami ng mga any native delicacies. And ayan na nga po at nilapag ko na dun sa mesa. At kami nga po ng aking anak dito ay nagready na at naghiwa-hiwa na nitong mga lamasin ng ating binignit kung tawagin dito sa aming lugar. At ayan na nga po ang aking assistant ay napakakulit dahil gusto nga po niyang siya naman ang magsa-slice. Dahil nga ang inaabangan din niya dito is yung pagbilog-bilog ko guys ng glutinous powder or yung yung glutinous powder kasi yun ang ine-enjoy niya talagang gawin. And dyan nga po nag-open po ako ng isang buko dahil nga sabi ko first time ko pong gawin ito, nahaluan ko ng shredded na buko yung ating ginataang or yung ating binignit. And ayan nga guys, ang sarap ng sabaw ng ating buko dyan dahil napaka bata pa ng buko. So alam nyo na pag hoben pa ang buko na to is masarap-sarap ang kanyang sabaw. And nga sinabi ko sa aking anak na kumuha siya ng baso doon dahil lagyan ko nitong buko juice nga at iinumin niya at saka ibibigay niya sa papa niya yung isang baso dahil ang isang buko guys is lampas isang baso po yung kanyang laman. And ayan, gusto rin tumikim nitong ating buko. And ayan na nga po at nilagay ko na sa baso. Ayan, nagkakatapon-tapon yung tubig kasi akala ko naman is hindi siya abot ng or sobra sa isang baso yung kanyang tubig, but marami palang laman. And ayan nga, nagkabasa-basa ng ating mesa. And ayan, kahit na ininuman ko ay marami pa rin palang siyang sabaw. And ayan nga guys, sinubukan ko yung open pero hindi ko ma-open dahil nga matigas, kailangan siya ng malaking bolo. And ayan nga, hindi nakatiis yung aking assistant ay tinuloy pa rin ng pagtulong. Ayan, masaya na yan siya guys dahil nakapag-open na siya ng tinatawag niyang bubbles. Yun po ay sago. Ang binili ko dyan po is yung luto na para naman hindi na ako matagalan maglaga. Dahil sabi ko nga, kagabi binili ko na at nilagay ko lang po sa aming chiller para pagka umaga ay hindi na ako maglalaga ng matagal na oras. And ayan na nga po, tinulungan ko na lang siya dyan dahil kung ang akin sana gusto ko, ako na lang ang gagawa dahil nga kung meron tayong mga bulinggit na nakasama dyan, ay ayan matagalan tayo kasi ang daming mga gustong tumulong na alam mo naman natin hindi naman ganun kabilis pero okay na lang kasi at least ma-enjoy din nila yung kanilang pagkabata na alam mo na pagbata yan. Minsan makikisali-sali sa mama kung anong ginagawa dahil nga siguro sa pagka-curiosity, gusto rin makita ko anong mga ginagawa-gawa dyan. And ayan na nga, hindi ayan, nakita nyo, kumain pa siya dyan ng gata. Sabi ko, pangit yung lasa niya kasi nga, gata yan siya. And ayun, dinura-dura nga. Ang kulit ka talaga. And ayan, binabadali niya yan dyan ako guys kasi gusto niya sanang magbilog-bilog na kami nung glutinous. And ang sabi ko nga sa kanya, after kong magpiga nitong gata, saka na kami magbilog-bilog nung glutinous powder namin. And ayan na nga, maya-maya naman ay umalis naman siya dyan sa akin. Pero nung pagbalik niya ay timing din na natapos ko nang gawin. Kaya ayun, nagalit siya sa akin nung para magluto na sana ako. Kaya nagmix na naman ako ulit para gawin niya. Kasi hindi yun makakaano guys, hindi yun hihinto pa as long as hindi niya nagawa yung gusto niya. Ayan, nagmix nga ako dyan. Yan, dyan, time na yan is nagawa ko na yan before siya dumating. Kaya nagmix ako ng panibago na naman para siya na lang mismo ang gagawa. And ayun, masaya naman yun. Kasi nagawa na niya yung gusto niyang gagawin. Dahil yan nga po ang kanyang inabangan dito sa ating ginataan or yung ating binignit serye. And this time is binibilog-bilog ko na nga po ito. Hindi naman exact yung mga sizes niya. But yun na. Basta as long as maliliit lang siya. Hindi masyadong malaki para mabilis lang maluto. And ayan nga po is ready na ang ating mga lamasin. Kaya tayo ay mag-umpisahin na sa ating binignets.
And ayan, yan na, may mga gata, sago, buko, saging, ube. And meron pa pala yung kasama dyan guys na black na glutinous rice at saka yung white na glutinous rice para lulutuin natin kasama dyan sa ating binignit. And ayan nga, ang ginawa ko dyan, nag-shredded na ako ng aking mga buko. Para sabi ko mamaya is tuloy-tuloy na yung aking paglagay sa aking pagluto. Ayan. And andyan na nga po, nag-umpisa na akong magluto. Ang ginawa ko po pala ay hinaf ko muna itong ating mga kamote, ube, saging, at saka yun lang, yung tatlo na yun. Kasi sabi ko para mamaya mabilis na lang maluto pag sa gata na natin siya lulutuin. And ayan. And ayan na nga po at kumukulo-kulo na yung ating niluluto una, yung ating hinafok. Ang sabi ko nga ay konting kulo lang at atin na itong hahanguin sa kanyang kahirapan dyan. Isusunod na naman natin ilagay yung ating saging na saba. Ayan, kasi lahat yan sila guys is sinahaf cook ko para mamaya is mabilis na lang nating maisa lang na kasabay sa gata. And ayan, nilagay ko na nga yung gata na late nga ako paglagay dyan kasi yung aking kawali ay sobrang uminit na. Kaya nilagay ko dyan sa gata. Kasali na yung doong, hindi ko alam anong tawag doon guys. Yung parang malagkit siya if maluto na. And sinabay ko na din doon yung ating white glutinous rice at saka yung ating black na glutinous rice. Kasi matagal siya maluto. And then after ilang minutes nga ay nilagay ko na itong ating hinaf cook na mga iba nating mga lamas dyan sa ato ang ginataan. Ayan. Ay nilagay ko na din po yung sugar at saka ayan, kunting ukay-ukay lang para pag next kulo niya is ilalagay na natin yung mga ibang sangkap tulad ng sago na yan at saka yung ating glutinous powder na binilog-bilog dyan. And ayan nga, to be followed na lang po yung iba nating lamas. Ang ginagawa ko lang dyan kasi sa ating sago is hinihiwa-hiwalay ko pa siya guys dahil nga dumikit-dikit na. And ayan, dinagdag ko po yung maliliit natin na sago din kasi meron tayong malalaki, meron ding maliliit. Ayan guys, kita nyo yung ating kawali medyo gusto nang umapaw at saka dinagdag ko na din yung ating gatang kaka ba yung tawag nila, yung parang first na gata na piniga natin kanina. Ayan, kasi malapit na siyang maluto. And dinagdag na din natin yung ating glutinous powder na binilog-bilog. And konting hukay-hukay lang guys kasi ayan, malapit na yung maluto. And dinagdag na rin natin itong ating nagpapaspecial ng ating binignit, itong ating shredded na buko. Ayan guys, first time ko talaga yung ginawa na naghalo ako niyan kasi meron akong nakita sa ibang vlogger din na nilalagyan nila nitong buko. Ang sabi ko nga sayang dahil wala tayong langka. Kasi andyan na nga po ang ating binignit serye for today's video. Bye!